O eto na muna mga kababayan, bago po tayo dumiretso doon sa topic kay Inday Sara Duterte. Sabi po kasi mga bossing, no, ng mga pogosisyon. Mark, ano yung pogosisyon? Hindi sila oposisyon, hindi sila administrasyon, pogosisyon. Sabi po, no, ng mga mahilig manira, mahilig bumanat sa presidente, kahit wala naman pong mga katotohanan, sila daw po ay palakas ng palakas, mga kababayan. Ang supporter daw po nila ay parami ng parami. At ang mga basketball court na nirerentahan daw po nila ay padami ng padami. Di wow. Yung basketball court nyo nga no? Dati, Liwasang Bonifacio. Hindi tayo magsisinungaling. Napupuno nyo yan, Liwasang Bonifacio. Yung unang araw, ha? Pero ngayon, kalahati na lang ng basketball court, hindi nyo pa mapuno. Di ba, mga kababayan? Tapos sasabihin, palakas ng palakas. O eto, paano kayo lalakas kung walang sumasali sa inyo at walang sumusuporta? Paano yan ngayon? No. Abante News, 5 partido politikal bumubuelo na sa 2025 election. Tapos meron may litrato diyan sa ilalim, litrato ng Malacanang. So simple lang po, wala pang pagpapaliwanag mga kababayan Pero alam mo na kung sino yung sasamahan at susuportahan Sino-sino itong mga kababayan, no? Na makikipag-alyansa sa administrasyon. Bakit sa administrasyon kaya sila umaalyansa? Pag doon ka sa PDP laban, nakipag-alyansa, naku po, Lord, malamang inidoro po ang kahihinatnan ng kanilang mga politiko. Sino-sino ho ito, mga kababayan? Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Mas kilala po sa Lakas CMD, mga kababayan. Ayan. Partido Federal ng Pilipinas. Di ba doon din ng Pangulo? Kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang ako. Nationalista Party. National Unity Party at Nationalist People's Coalition, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo no? Lagi nyong isinisigaw, lagi nyong sinasambit diyan sa mga vlogs ninyo. Ang presidente, ilang araw na lang, ilang linggo na lang, bababa na. Mapapababa na namin. Mapapabagsak na ang gobyerno ng Pilipinas. Samantala ho, sa araw-araw na nakikita ho natin, mga kababayan, wala. Alos pabawas ho ng pabawas araw-araw ho yung suporta nila ayan pa, dinagdag pa nito Pakits, National Bookstore. Nakisali na din. Di ba? Partido ng National Bookstore. Hindi. Baka kay Inday Sara Duterte yun. Dahil nga, di ba, may libro, mga bossing. Mamaya natin pag-uusapan yan. Mamaya natin pag-uusapan yan, mga kababayan. Ha? Sa araw-araw ho na ginawa ng Diyos, etong mga OTAP vloggers nila, mga kababayan, ang laging isinisigaw, padami daw po sila ng padami. Subalit, wala naman ho tayong nakikita mga pruweba nila na sila ay dumadami. Meron silang nalalaman na EDSA, iisa lang naman sila. Sigaw ng EDSA, tara, sumama kayo sa EDSA. Tapos makita mo lang doon mag-isa si Morales. May hawak ng placard. Paano maniniwala ang taong bayan yan? Kahit ano pa yung isigaw ho nila, mga bossing. Kahit magpaulit-ulit sila ng sigaw. Isigaw nila ng isigaw na dumadami na kami, padami na kami ng padami. Kasi strategy ni ho nila yan no? Pag narinig ng taong bayan, ako dumadami na. Tapos nakita ng taong bayan, madaming ang uma-attend do sa rally nila. Ano pa ginagawa ko dito sa bahay ko? Di makisali na ako dito sa pagpapabagsak kay Bongbong Marcos. Kaso ho, mga bossing, hindi na ho ganun kadali yun.
Iba na ho ang taong bayan ngayon. Hindi ho kagaya dati na, "Oh, narinig ko, madami na daw sumasama do'n sa pagpapabagsak kay Bongbong, sa ating presidente. Sama na tayo." Gano'n lang ho dati. Eh, ngayon ho, 'pag narinig 'yun, "Ay saglit nga, puntahan ko nga si Mike Cervera. Alamin ko yung katotohanan kung talagang madami sila. Ay saglit nga, pumunta nga ako kay Takeru Miyamoto. Kay Mima Alicia, puntahan ko nga 'tong mga vlogger na 'to, malaman kung totoong dumadami na talaga ang gustong magpababa kay PBBM." Ayun lang, wala na, 'no? Kasi makikita na ho ang katotohanan do'n. Iba na ho kasi ang taong bayan ngayon, 'no? Nagsasaliksik na po, mga kababayan. Sabi ni Bong Agsaway, padami sila ng padami din ng padami ang kaso. Correct ho. Sa gigil ho kasi nila, mga bossing, sa sobrang gigil nila, na hirap silang pabagsakin ang gobyernong ito, tapos hindi lang pinapansin, ano? Kung ano-anong effort na yung mga pinaggagawa nila, tas hindi papansinin. Sa gigil ho nila, mga kababayan, hindi na ho nila naiiwasan o nasasala yung kanilang mga sinasabi. So, kumbaga parang, "Ayaw mo kaming pansinin, ha? Sige, totodohan pa namin. So, sisiraan pa namin lalo." Oh. Hindi na nila nasasala na kumbaga libelous na pala yung mga pinagsasasabi nila. Sabi ni anonymous participants, pati vlogger nila paubos na ng paubos. Pa paano po kasi bababa ang views? Bakit 'to? Eh, kapag puro kasi nungalingan, 'no, ang mga sinasabi mo do'n tapos ibe-verify. Totoo ba yung sinabi nitong vlogger na ito ni, Duterte o top vlogger? Sabi, eh, padami sila ng padami. 'Pag na-verify 'yan tapos naku, 'wag na tayong manood do'n, 'no? Magtitikol lang 'yun gamit ang paa ni Arlene. Wala ho, iiwanan sila ng mga viewers, mga kababayan. Kaya ho tayo iniingatan po natin, 'no, na magsinungaling, iniingatan natin na magkamali doon sa pagba-vlog. Dahil ho, ganyan ang magiging, katutunghayan ho ng mga channel, mga kababayan. At the same time, maganda talaga yung totoo yung binabalita mo, 'no? Maganda talaga yung totoo yung nirereaksyonan mo. Kasi mage-gain ka ng trust ng taong bayan nun. Eh, kapagka yung nagsinungaling ka para lang magkaroon ka ng sarili mong benepisyo, wala. Siguro mga 2 buwan, 1 buwan, madaming manonood sa'yo. After niyan, wala, babagsak na din 'yan. Kasi madidiscover din ho ng taong bayan na nagsisinungaling ka. Sabi ni ICC, "Dati di ako naniniwalang obob." Naku po, ito na, si Fiona. Pero kitang-kita ko nung budget hearing. Ako ho, mga kababayan, habang nagtatrabaho ako doon sa gym, 'no, pinapanood ko habang nagbubuhat ako. Papagano na lang ako, eh. Bakit gano'n ang sagot? Bakit iba ang sagot sa tanong? Oh, anyway, pag-usapan ho natin 'yan mamayang